Amen. Woo! Woo! Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen po. English po tayo, hindi po. Next time na lang. Ayun po, muli po, binabati ko po yung ating mga mother ng Happy Mother's Day. Patuloy po kayong magningning sa ating mga tahanan. Ano po? Kaya tamang-tama po yung ating ngayon, ang ating message is about gift. So ito po yung continuation po ng series natin about faith matters. So sa umpisa po tayo po muna yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito na muli kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na pakalinisin mo nga ako, Lord God, para maging karapat-dapat ako na maging daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Kaya gabayan mo nga ako, aming Panginoon, sa pagdadala ng mensahe mo para sa ikakalawalhati mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At dahil nga po Mother's Day ngayon at birthday po nung ating anak, kaya po yung topic po natin ngayon is about gift of faith. Amen po. Lahat naman po tayo nakatanggap na dito ng regalo, ano po? Meron pa po bang wala? Amen po. Opo. Yung wala pa po, meron po tayong magandang balita. Ang magandang balita po, yung ating Panginoong Jesus, binigyan po tayo ng pinakamahalagang regalo. Yun po yung binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever's believe in Him will not perish and with an eternal life. Ayun po yung pinamagandang regalong natanggap natin. At ang atin naman pong Panginoong Jesus, nilinis din tayo sa ating mga kasalanan. Binigyan niya rin po tayo ng gift. Yun naman po yung gift, yun yung Holy Spirit, no? Na bago po siya, nung umakyat po siya sa langit, iniwan niya po sa atin yung Holy Spirit na para maging teacher, maggumabay sa atin, at makasama po natin siya dito sa mundo. At ngayon nga po, sa pagpapatuloy, ngayon yung Holy Spirit na kasama natin, meron po siyang ibinigay na spiritual gift. At isa nga po dyan yung gift of faith. Yan po ay mababasa natin sa sa 1 Corinthians 12:7-1. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. To one person, the Spirit gives the ability to give advice. Yan po yung tinatawag na give of wisdom. Ang ikalawa, to another, the same Spirit gives a message of special knowledge. Yan naman po yung gift of knowledge. And the same Spirit gives great faith to another. Ayan po yung gift of faith na atin pong pag-uusapan mamaya. And to someone else, the one Spirit give the spirit of healing. Yan naman po yung gift of healing. He gives one person the power to perform miracles, yung gift of miracles, and to another the ability to prophesy, the gift of prophecy. Gives one else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Ito po yung gift of discerning of spirit, yung nadidiscern, yung abilidad na madiscern kung ano ang espiritu sa isang tao o sa anumang sitwasyon. Still, another person is given the ability to speak in unknown language. Speaking in tongue. Ayan po yung speaking in tongue na nakapanalangin tayo sa ibang lengguwahe. At while another given is the ability to interpret what is being said. Yung interpretation of tongue.
It is the one and only Spirit who distributed all these gifts. He alone decide which gift each person should have. So yung siyam na binigay po sa atin ng Holy Spirit, yung siyam na spiritual gift, ay nadidivide po sa tatlo. Yung utterance gift o yung tinatawag po na gift of speaking. Yan po yung gift of prophecy, speaking in tongue, and the interpretation of tongue. Yung ikalawa po, yung power gifts, yung gifts of doing, tinatawag din po natin siya gifts of doing, the gifts of healing, the working of miracles, and the gift of faith. At yung isa po, revelation gift o gift of knowing, the word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of the spirits. So dahil nga po yung series natin ngayon is about faith, magpo-focus po tayo doon sa gift of faith. Mula po sa 1 Corinthians 12:9, the same Spirit gives great faith to another. So, ano nga po ba yung gift of faith? All Christians po, meron pong saving faith. Yan po yung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. So, yan po yung tinatawag na saving faith. Yung gift of faith po, yan po yung tinatawag na serving faith. Yan po yung binigay para sa profit ng lahat, para po sa benefits ng lahat. At ito pong gift of faith ay binibigay lang po sa mga believers. Whereas, meron pa po kasing isang faith, yung tinatawag na natural faith. Ito po naman yung napag-usapan natin last week na inopen ni Kuya Matt, yung about sa natural faith. Yan po yung faith na lahat po ng tao dito na buhay sa mundo is may faith. Yung may faith ka sa upuan na naniniwala ka na hindi yan malalaglag. May gagamitin kang ballpen na may faith ka na susulat yan. Ayan po yung mga tinatawag na natural faith. Ang pinagkaiba po nitong natural faith sa gift of faith is, ang gift of faith po ay nanggagaling sa Holy Spirit. The spiritual gift of faith is a supernatural faith that operates from God directly through you. So, nanggagaling po siya sa Panginoon, hindi po sa atin. It accomplishes that are thought to be impossible to man, yet when a believer is operating with this gift of faith, anything is possible. So, hindi po gawa natin yung nakakagawa ng isang bagay na imposible. Yung po ay nanggagaling lahat sa ating Panginoon, parang imposible, nagiging posible. Sabi po, faith is the ability to believe in God for the impossible. It is a power gift of the Spirit and manifests in extraordinary amounts of faith and is unshakable in times of uncertainty. Kadalasan po lumalabas po itong faith natin na ito kapag may mga uncertainty o may trials tayong kinakaharap. No? Diyan po nasusukat yung ating faith. At dahil nga po, nasa atin yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit, nagmamanifest sa atin, nagkakaroon tayo ng extraordinary faith. At iyan po yung gift of faith. The gift is a unique assurance that something we believe to be in God's plan will definitely happen. So dito po pinanghahawakan natin yung tawag po dito, yung plano ng Panginoon, yung assurance na kung ayun yung plano ng Panginoon, mangyayari at mangyayari po yun. The gift of faith is designed to edify and encourage believers. It works in tandem with many other spiritual gifts, especially with gift of knowledge. So, yung gift of faith po, nagiging po siyang catalyst dun sa gift of healing, sa working of miracles, at especially po sa knowledge. Kasi nga po, ang purpose niya is to edify yung mga believers, yung mabigay ng benefits ng profit sa bawat believers at non-believers. At ang purpose po nito is
to witness the sovereign power of our Lord. Yung example po nung gift of faith in the Bible is yung, isa po sa mga example, is yung story po ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Isa po ito sa paborito kong example sa Bible, kaya ito po yung ginamit ko, even though napakarami po ng mga story sa Bible na makikita yung gift of faith. Yung story po ni Shadrach, Meshach, at Abednego, yung story po nito is about against sila sa King Abucadnezzar. Dahil si King Abucadnezzar, nung panahon po na ito, nagpagawa po siya ng rebulto na ginto. At ang utas niya po rito, kapag narinig po ng mga tao yung trumpet o yung instrumento, kailangan po lahat ng nasasakupan niya ay sumamba. Subalit si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi po nila ginagawa yon. Hindi po sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tanging lang po sinasamba yung ating Panginoon. Kaya po nalaman ito ngayon ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya pinatawag niya yung tatlo. So kinausap niya po itong tatlo na to. Actual po mga advisor din niya to eh. Kinausap niya ang tatlo na kapag hindi kayo sumamba sa rebulto, itatapon ko kayo sa hurno. Pero ang sabi po ng tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, sabi nila, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami sa iyong mga kamay. No? Yung faith po nila is extraordinary, supernatural, na pinangahawakan nila yung salita ng Diyos na ililigtas sila doon. So, ang nangyari po, si King Nebuchadnezzar, nagalit po siya. Sa galit niya, yung hurno, 7 beses niya pong pinainit pa. Na ultimo po yung nagtapon dun sa tatlo, is nasunog na matay. Pero nung nasa loob po sila, si King Nebuchadnezzar po mismo yung nakakita na yung tatlo na yon is hindi nasusunog. At ang pinaka-amazing pa po doon, may nakita po sila nakasama pa sa loob. At iyon po yung ating Panginoong Diyos. Na di po ba pag meron tayong mga pinagdadaanan, lagi lang po natin siyang kasama. Lalo sa mga trials na ating dinadaanan. So, through gift of faith po na to, nakapag-survive po sila doon sa apoy. And na-witness po nung buong kingdom ng Babylon yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil po nung nakita ni King Abucadnezzar yung tatlo, pinatawag niya ngayon. So, nung lumabas sila, yung tatlo, hindi ni man lang nila nakitang nasunog yung buhok o yung damit o yung amoy man lang na amoy silang sunog, di po ba? Ganun ka amazing yung nangyari sa buhay ng tatlo. Amen po. At ang nangyari po dito, si mismo pong si King Abucadnezzar, dahil sa nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon, pinapurihan niya po yung Diyos nating sinasamba. No? So, at ipinag-utos niya na ang sino mang magsalita ng hindi maganda sa Diyos na sinasamba, no? Sa Diyos nating sinasamba, parurusahan niya. At ang maganda pa po doon, binigyan pa po siya, at pinromote pa po sila ng mas higher position. Amen po. Yung story po na to, parang somehow na-relate ko po dito sa church natin nung nag-uumpisa. Kasi po, nung time na yon, nung nag-uumpisa pa lang po yung church natin, 15 years ago, 16 years ago, no? Bawal na bawal po dito yung mag-gatherings o mag-fellowship.
Kumbaga, kapag may mga threat po na, kapag nakita kayo nagagather yung nagpe-fellowship, inuhuli po kayo at pinapauwi. Pero yung mga leader po natin noon, special po si Pastor, yung, tawag dito, yung gift of faith po, yung nag-operate sa puso nila, sa buhay nila. Dahil noong time po na yon, punong-puno sila ng courage and confidence. At yung po ay naniniwala ko hindi galing sa sarili nilang sa sarili nila, kundi ito po ay manifestation po ng Holy Spirit. Na hindi mo magagawa ang isang bagay na ganun ka-tindi nang wala sa iyo ang banal na Espiritu. Kasi kung personal, talagang matatakot ka, isesave mo yung sarili mo. Pero sila, ginamit sila ng banal na Espiritu para sa ating simbahan. At ayun nga, hanggang ngayon, nandito po tayo, patuloy po tayong sumasamba, na nabuo po yung ating simbahan, yung ang God With Us Ministry. Amen po. Ang isa pa pong nakakatuwa dito, yung sa mga pangyayari na to, is ako po naniniwala yung mga Christian churches na nabuo na to, yung faith nila, na dahil kahit na may mga threat, yung imir natin, nakita to. Di po ba may pinagpe-pray po na magkaroon tayo ng worship center? Magkaroon po tayo ng proper worship center, no? At yung pagkakita ng emir na to, na yung kung gaano ba ka-extraordinary yung faith ng mga namumuno sa atin, binigyan po tayo ng pagkakataon ng land para magtayo tayo ng churches sa papamagitan po ng Evangelical Church Alliance Qatar, yung ICAC po, no? Nakaka-amaze na yung Muslim country bibigyan ang bawat Christian dito ng pagsasambahan, di po ba? At ang isa pa pong challenging doon is kailangan po ng ICAC ng 100 million Qatarial para mabuo yung church. No? Kaya po, di ba napakalaking halaga kung paano ma-accumulate yung ganong kalaking halaga. At alam po natin yung church, hindi po siya business. Wala po siyang profit. Ano po? True faith po, yun po yung magbubuo doon sa pangangailangan ng ICAC para po ito mabuo. Kaya yung bawat isa po sa atin, yung faith natin, magiging parte po ito para yung church na ICAC na ito, na magiging sambahan natin, is matatayo. Amen po? At sa huli po, bilis ko ha, sa huli na, naniniwala po ako sa bawat isa sa atin, yung na-experience po natin na to, yung naniniwala tayo sa Panginoon, sa nagagawa niya ng imposible. Pero nagagawa lang po natin ito kung tayo po ay merong relasyon sa Panginoon. So, parang ito na rin po yung siguro yung magiging last testimony ko dito sa atin. So, gusto ko pong i-share yung naging journey ko dito. Na kung paanong Amen. Wala na iyak, no? Tumutulo lang po yung sipon ko. Sorry. Medyo sipon lang po to. Hindi po ako naiyak. Di kasi po, dati nung dumating ako dito sa Qatar, wala pa po sila misis noon, para buntis pa lang po siya, hindi pa sila pumupunta rito. Yung gusto ko po makita dito kasi yung imposible is naging posible dahil sa kay Lord.
So, nung time na yon, meron na po akong desire na mag-apply sa Australia. Nag-search po ako, nag-aaral. Ano bang way ang pwede kong maging... Isipon ko, tumutulo eh. Isipon ko, ano ba yan? Sorry po, sorry. Oh. Nasa mababaw, dahil nasa ilong. Ayun po. So, nagse-search po ako nung time na yon. Nag-aaral ko kung paano bang way, paano ako mapunta sa Australia. So, nung base po sa pag-aaral ko, imposible po talaga. Walang chance. So, dumaan po yung maraming taon, maraming panahon. Yung relationship namin ni Lord noon, parang ano lang, kumbaga parang fling lang. Ganun ba? Matabang. Parang nagsisimba ka, pero yung relationship mo sa kanya hindi malalim. Ganon. Nagbabasa ka, pero nabasa mo lang, hindi mo naman naintindihan, no? Wala talagang personal relationship. Hindi, joke lang po. Opo, nagkukunwari lang. Pero, yun po talaga, malaking bagay yung nagawa, no, na uma-attend ka. Kasi yung tanim, nandun. Even though hindi mo naiintindihan, pero darating yung panahon, pagka kinalabit ka ni Lord, tulad po nung nangyari sa akin, yung time na yon talagang hindi relasyon namin ni Lord, hindi talaga personal. Nagkaroon po ako nung struggle dito. Parang feeling ko naging stagnant ako sa buhay ko dito sa Qatar. Nawalan ako nung purpose, para ako nawala. Yung di na yung pagkakasunduan mag-asawa, tapos stagnant ka sa trabaho mo, 15 years ka na andito, laging ganun. Sabi ko, para akong na-depress ba, na hindi ko alam, ano pa ba ang gagawin ko? Yun po yung isa sa mabigat na nangyari dito sa akin. Tapos, yung sa depression ko na yon, nagkakaroon ako ng suicidal thought. Hindi ko, talagang malinaw yung nagsasalita yung demonyo. Ganun siya. Pero, yun nga po yung sinasabi ko, yung tanim na pag-attend ko dun sa simbahan natin, yung pangungulit ng asawa ko, mag-devotion ka naman. Yun po yung naging way para marinig ko yung boses ng Panginoon. Yung mga panahon na yon, no? Yung na-overcome ko siya dahil hindi sa sarili ko. Kung hindi na-overcome ko siya dahil si God, sinamahan niya ako sa mga panahon na yon. Tapos, sabi ko, Lord, ano ba yung purpose ko dito? Parang kasi lost na ako nung time na yon, nung kinausap niya ako. Sabi niya, meron kang pamilya, meron kang anak. Sinisipon na naman ako. Mababa talaga yung luha ko eh. Ay, yung sipon ko pala. Mababa yung luha ko. Nasa ilong. Ayun po. Nung time na yon, sinabi niya, meron kang regalo sa yung pamilya mo, yung anak mo. Mahalin mo sila, mag-provide kasi nila, protektahan mo sila. Yun yung pinakita niya sa akin purpose nun. Na i-guide mo yung anak mo na every step nung way nila, nung plano nila sa buhay nila, itataas nila sa'yo, idadalangin nila sa'yo. Kaya, yun po yung naging purpose na pinigay sa akin ng Panginoon. Then, isang araw po, natatandaan ko noon, nagmamaneho ako. Mahilig po kasi ako makakinig sa message ni Pastor Stephen at mahilig ko rin po siyang tulugan. Minsan po nagiging pampatulog ko po siya. Pero good thing po, nung time na yun, nagdadrive ako kaya hindi ako nakatulog. Pababa po ako ng basement namin, ang sabi niya sa akin. Alam ko pong nangusap yung Panginoon na ikaw ay magiging trailblazer. Yun po yung mensahe niya nung time na yon. Yung trailblazer, ikaw yung magagawa nung way, nung path sa isang lugar, sa pamilya mo. So, yung natanim po sa akin yun, kaya nung time na yun, nabuhay uli yung desire ko na mag-check o mag-apply sa Australia. Then, pinag-pray po namin, inopen ko sa asawa ko, sabi ko, may gusto kong mag-apply uli sa Australia. Tapos,
pinalalangin po namin, pinag-pray po namin, na nagkasundo po kami dalawa. Na sa kanya may revelation, sa kanya nagre-reveal yung God na apply tayo sa Australia, dito tayo magagrant sa ganitong lugar. Ayun po yung nakaka-amaze na sinasabi niya ba, yung ganong kalinaw na dito kayo pupunta sa lugar na to. Tapos ang ano po doon is, alam niyo po yung imposible na dati, na nung panahon na yon, ngayon mas malinaw na nagiging posible. Dahil yung relasyon nyo ni God, nagiging mas malapit para kayo nag-uusap lang, na ito yung gagawin mo, ayusin mo yung pumunta ka sa ganitong lugar, Lord, wala akong pera, wala akong savings. Hindi siya yung bahala doon, may dumarating. Tapos yung dokumento na kailangan mong ayusin, Lord, ito lang yung kailangang documents, yan lang. Na hindi ka man lang pinahirapan ba, walang authentication, yung mga payslip, within 15 years, 10 years, ready na. Ganun kahaba na ano, diba? Parang inayos na ba, pinlano niya na. Tapos ang challenging sa akin yung English exam. Yun talaga po yung imposible. Even though ginagawa ko yung part ko, nagbabasa-basa ako, nag-aaral ako, pero yung pagdating ng exam, na pagkatapos ng exam na hindi ko alam kung paano ko nakapasa doon sa exam. Sabi ko nga, miracle sa akin yun. Kasi ikaw sa sarili mo, di ba? Alam mo minsan yung kapabilidad mo, yung kapasidad mo. Pero nung pagkatapos ng resulta, nakita mo, wow, amazing. Pumasa ako sa English exam. Wow. Kaya nga miracle po siya. Dahil po, talagang challenging po talaga yung exam niya, especially po sa akin, ha? Challenging po talaga siya, kaya isa yun sa mga imposible na naging posible. No? Talaga. Tapos, nung time na yon, sa nakaka-amaze pa na mag-grant yung visa namin. Dahil sa sarili kong pag-aaral, wala po siya sa short term. Ibig sabihin, hindi po siya in demand, di katulad ng mga nurses. Pero yung time, ganun na lang po siya kabilis na grant. Hindi ko po in-expect talaga na mag-grant. Kaya po naniniwala ko yung pangyayari na yung nag-grant yung visa namin dahil plano ng Panginoon yun sa buhay namin. Tinatanong ko rin nga po si Lord kung bakit ba nag-grant yung visa namin. Hindi, kasi syempre may binigay siya sa'yo, so parang ano ba yung susunod doon? Kasi yung pupuntahan mo, hindi mo alam. Ano bang mangyayari sa'yo doon? Totally blank ka. Pero ang sabi niya, meron kang gagawin doon, may purpose ka, na nalampasan mo nga yung mga pinagdaanan mo dito sa Qatar eh. So ngayon, may ibibigay ako mas panibago sa'yo. At ang challenge ko na lang po doon, hindi ko alam kung ano yon. Pero, ang pinakamasaya po doon, yung alam yung kasama nyo lagi si Lord. Doon sa bawat step ng gagawin nyo doon, ipapanalangin nyo po. Yun po yung naging relasyon namin nung Panginoon. Nung napalapit ako sa Kanya. Kaya po ngayon po, bila po tayong mananampalataya, kapag dumating po tayo doon sa sitwasyon, na yung sa point po ng buhay natin na yung imposible, tapos gustong-gusto po natin siyang makamit, ma-reach. I-surrender po natin lahat sa Panginoon. Talagang totally surrender po. Dahil po darating yung one point po, yung pinapanalangin nyo po, magugulat na lang kayo, nasa harapan nyo na. Na yung ano po na yun is yung sarili nyong desire, yung imposible siya mangyari, pero pag si Lord, ang sinurrender nyo kay Lord, walang imposible. Kasi magugulat po, yun po yung parang expertise ni Lord eh. Yung imposible, ginagawa niya posible, di mo ba? Napaka-amaze. Kaya po, sa gabi pong ito, let's always desire po yung
faith, yung let's believe in God for the impossible. Amen po. Yun lang po. To God be the glory. So, picture ay meron po tayong tanong. Yan. In your whole life, when was the time you experienced the gift of faith? Like an extraordinary work of God in your life through your faith. Nandyan lang po yan. So, mababasa nyo. Salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa church at sa live. Salamat sa patuloy niyo panalangin. Patuloy niyo tayong talanginan. Alam natin that we will carry on with our calling. Amen. Glory to God po. Marami po salamat sa lahat po ng nakibahagi po sa atin ngayong araw na ito sa FB Live at ganun din po dito sa church po. Tunay nga po na nangungusap po ang Panginoon sa atin at araw-araw po tayong binabago ng ating Panginoon. Glory to God po. Amen. Praise God po. Salamat po sa lahat po na nakilahok po sa ating mensahe ngayong hapon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at patuloy na pananalangin. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon.